We are now in the 6th Sunday of Easter, ang huling linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus, the 6th and the last Sunday of the season of Easter. At iisa ang nangungusbong na salita sa ating mga pagbasa sa linggo na ito, partikular na sa ating ebanghelyo na narinig ngayong hapon. At ano yun? The word is farewell, paalam. Dahil sa linggong ito ay namamaalam na si Jesus sa kanyang mga apostoles. Dahil sa susunod na linggo ay ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, the solemnity of the ascension of our Lord in heaven. Tunay ngang namamaalam si Jesus sa kanila. Sa kultura nating mga Pilipino, may dalawang klaseng pamamaalam. Ang unang klaseng pamamaalam ay yung pamamaalam na makikita mo siya agad. Kaya mga salita at pangungusap na binabanggit natin sa mga tao, saglit natin ulit silang makikita na namamaalam ay, ingat, be safe. Mauna na ako, mauna ka na. O hanggang sa muli. These are the statements when we say and utter to the people whom we bid farewell, and sooner and later, magkikita-kita tayo agad-agad. Ngunit may kalawang pamamaalam, at ano yung pamamaalam iyon sa ating kulturang Pinoy? Ang pamamaalam na alam mo at sigurado ka na matagal mulit siyang makikita. The kind of farewell that a person will be able to see him or her in a very long time. Tatlong pangungusap ang binabanggit natin sa mga taong iyon. Tatlong pagninilay patungkol sa pamamaalam ni Jesus na matagal ulit natin siya makikita, ngunit paghahanda at paglalago natin bilang paglalakbay sa ating mundo, bilang isang tagusunod kay Kristo. Himay-himay natin. Ang unang pamamaalam na binabanggit natin sa mga taong matagal nating makikita ay alagaan ang sarili. Always take care of yourself. Sa Pangasinan, mas maganda at ano yun? Asikasong lanlanang. Malaki po ang pinagkaiba ng ingat ka sa alagaan mo ang sarili. Yung ingat, maliban sa alam mo na babalik yung tawag at yung ingat ang ibig sabihin, keeping you safe and secured. Ingat ka, baka makagat ka ng aso dyan sa tabi. Ingat ka, baka ma-hold up ka dyan, lalo na't madilim na. Ingat ka, baka madapa ka dyan, o makatapak ng jackpot. Ingat ka, kasi alam ko, medyo malayo-layo ang uuwian mo. Ingat ka. Keeping you safe and secured. But when you tell a person, always take care of yourself, alagaan ng sarili, asikasong nanlanang, may mas malalim na relasyon na meron kayo. Bakit? The word care and the word love is connected. Bakit po ba? The word love comes from the Latin word caritas. At yung caritas, when it is Englishized, it forms another word, care. You can only love a person when you truly care. Kaya nga may salita tayo sa Pilipino, mahalaga. Mahal mo ang tao dahil binibigyan mo ng alaga. Si Jesus pinapaalala sa ating ngayong araw na to, whoever loves me will keep my word. Ang sino man na nagmamahal kay Jesus, ang sino man ang nag-aalaga kay Jesus, ang sino man ang naghahalaga sa ating Diyos, sinusundan natin ang kanyang salita. Alagaan ang iba, alagaan ang sarili, pahalagahan sila. That's why, dear brothers and sisters, today, the Lord is inviting us to truly care for each other. Hindi lang sapat na panghawakan at sila'y ingatan. We go beyond in taking good care of them. Ang unang pamamaalam ay alagaan ang sarili,
keeping one safe, always take care, asikasom lanlanang. Ang ikalawa naman na binabanggit natin sa mga taong matagal nating hindi makikita ay huwag mangangalimot. Do not forget, sa katedral, meron tayong tinatawag na clarion bells. Yung kada oras mula pagising ng umaga hanggang pagtulog ng gabi, oras-oras, tumutunog ang ating mga kampana ayon sa isang tugtuging kanta. So we are now in the season of Easter. At ang tugtuging kanta ng mga kampana natin dito sa katedral ay relate sa ating kapanahunan ng muling pagkabuhay ni Jesus, the season of Easter. Ngunit may iisa na hindi pinapalitan na kanta. At ano yun? Kung nasa paligid pa po kayo ng katedral ng alas 8 na gabi, may pare-parehas na pinapatugtog. At ano yun? Isang sikat na Pangasinan song. Ang title, Malinaklay Labi. Tama? May favorite part ako sa kantang iyon. At ano yung part na yun? Agtaka na lingwanan, anggad, kauyos na'y bilay. Hindi kita makakalimutan hanggang sa wakas ng panahon. Magandang pakinggan iyon, lalo na bago kayo matulog. Malinaklay labi. Agtaka na lingwanan, anggad, kauyos na'y bilay. In our gospel for today, the Lord said, "Do not let your hearts be troubled or afraid." Huwag matatakot, huwag mababalisa. Dahil ang Diyos hindi nangangalimot sa kanyang pangako. Dahil ang Diyos lagi niyang tinatandaan tayong lahat. The Lord is always reminding us. Alam ninyo na mahalaga kayo sa isang tao pag naaalala niya ang birthday mo. Pag naaalala niya yung favorite na bagay na gusto mo. O yung mga bagay na naaalala mo sa isang bagay sa kanya. You know that you prioritize that person because you remember things about that person. At sa hapong ito, ang Diyos pinapaalala sa atin, hindi ako nangangalimot. Agtaka na lingwanan, anggad, kauyos na'y bilay. Lahat sa atin, alam natin na may mga pagkakataon na balisa, nag-aalala, at natatakot. But the Lord is assuring us, ang gamot sa pag-aalala ay pag-alaala. Ang Diyos di nangangalimot. Di kailanman, di tayo pinabayaan. Magpaubaya dahil ang Diyos hindi nagpapabaya. Agtaka na lingwanan, anggad, kauyos na'y bilay. Huwag mangangalimot, huwag kang mangangalimot, do not forget. Repeat tayo. Ang una, alagaan ang sarili, asikasom lanlanang. Ikalawa, huwag mangangalimot, do not forget. Ang ikatlo na lagi nating sinasabi sa isang taong matagal nating hindi makikita pag tayo namamaalam ay balik ka agad. Come back soon. Pawil kang tampol. Jesus said in today's gospel reading, I am going away and I will come back to you. Ako ay aalis, ngunit babalik ako. Kailangan ni Jesus na lumisan, pabalik sa kanyang Diyos Ama, para ang banal na Espiritu Santo ay isugo sa mga apostoles at para sa ating lahat. Tunay na magagampanan ni Jesus ang kanyang misyon kung siya'y lilisan. Tayo ay tunay niyang nailigtas kung kanyang gagampanan ang paglisan. Pero nangako si Jesus na babalik para sa atin. Kaya hindi lahat ng umaalis
ay tuluyan ng iiwan. Hindi lahat ng namamaalam ay tunay ng iiwan. Kadalasan, kailangan lumisan para sa ikakalago mo. I am asking you, dear brethren, now today, sino-sino ang mga taong lumisan at umalis sa buhay mo? And now you look back and you say to yourself, ano yung mga bagay na nakatulong sa paglago mo ngayon? Kasi may mga kailangan na umalis upang tuluyan na ikay lumago. Kailangan kadalasan na talagang umalis para sa ikabubuti natin. Hindi lahat na umaalis ay tunay na nang iiwan. Kaya lagi nating pinabanggit, balik ka agad, pawil kang tampol. Sipin mo yun. Aalis kong matagal, di mo siya makikita, pero sasabihan mo siya, kasi alam mo sa sarili mo, hindi kanya iiwan tuluyan. Kailangan niyang lumisan para sa iyong ikakalago. Alagaan ng sarili, huwag mangangalimot, balik ka agad. Bakit kapag tayo namamaalam, may dalawang English word o kahit minsan pinagsasabay natin ito? At ano yung salitang iyon? Goodbye. Papaalam ka, umiiyak ka, tapos sasabihin mo, goodbye. Pwede namang sabihin, bye-bye. Lalo na sa mga taong miss na ang mga kamag-anak sa ibang bansa, lalo na yung mga nagtatrabaho bilang OFWs. Goodbye. But this is the reality. At times, there is a necessity of farewell for us to value that person. At masabi nating tuwina, alagaan ng sarili, huwag mangangalimot, balik ka agad. That's why our farewell is always goodbye. Amen.